Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inanyayahan ko ang bawat isa na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoon. Dala ng The Solid Rock Morning Devotion. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin na ang tunay na katatagan kay Jesus Christ ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan nating ang mensaheng ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Kanya. Isang matagumpay na naman na fellowship ng mga kalalakihan ng South Manila Conference o Luland South Manila Conference na naganap noong Sabado sa UCCP Salitran Church, Dasmariñas, Cavite. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong umaga at sa panibagong pagkakataong ipinagkaloob ninyo sa amin upang mabuhay at maglingkod sa inyo. Salamat sa pag-iingat ninyo sa amin sa buong magdamag at sa mga biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob sa aming buhay. Sa pagsisimula ng araw na ito, hinihiling namin ang iyong gabay, ang iyong karunungan at ang iyong lakas. Nabuksan ninyo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mga salita at maisabuhay ang mga ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Naway mapuno kami ng pagmamahal, kapayapaan at pananampalataya upang maging mabuting saksi ng inyong kabutihan. Pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya, ang aming mga gawain, at ang aming mga responsibilidad. Ingatan ninyo kami sa anumang panganib at patnubayan sa bawat pasyang aming gagawin sa araw na ito. Naway ang lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa inyong banal na pangalan. Aming ipinapanalangin ang mga lider namin ng aming bansa, Pilipinas. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo upang ipanalangin ang aming mga lider ng aming bansa. Pagpalain ninyo ang aming Pangulo, mga pinuno ng pamahalaan, mga lokal na opisyal, at lahat ng may tungkulin sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Bigyan ninyo sila ng karunungan, O Diyos, katapatan, at takot sa Diyos sa bawat desisyong kanilang gagawin. Naway manaig sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa bayan, malasakit sa kapwa, at hangaring itaguyod ang katotohanan, ang katarungan, at ang kapayapaan. Gabayan ninyo sila upang mamuno ng may integridad at pananagutan. Ilayo ninyo sila sa tukso ng kasinungalingan, kasakiman,
katiwalian, at pansariling interes. Sa halip na way unahin nila ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, nangangailangan at mga walang boses sa lipunan. Panginoong Diyos, pagkaisahin ninyo ang aming mga leader sa layuning maglingkod ng tapat at mahusay, naway maging instrumento sila ng pagkakaisa, kaunlaran at pag-asa para sa aming bansang minamahal, Pilipinas. Ito po ang aming taimtim na panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasulidra, ay matatagpuan sa Lumang Tipan, sa mga awit, Kabanata 11, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. Ito po ay paglilikha at ang kadakilaan ng Diyos. Ito ang sinasabi. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kasulidra, ang mga talatang ito sa mga awit ay nagpapaalala sa atin na ang buong sangnilikha ay isang buhay na patutuo ng kadakilaan ng Diyos. Hindi lamang sa pamagitan ng kanyang salita natin siya nakikilala, kundi maging sa kalangitan, mga bituin, araw, buwan, at lahat ng bagay na kanyang nilikha. Sa tuwing ating minamasdan ang kagandahan ng kalikasan, mga kasulidra, para bang may tahimik na tinig na nagsasabi na may makapangyarihan at mapagmahal na Diyos na siyang lumikha ng lahat. Ang kalangitan ay hindi nagsasalita sa pamagitan ng mga salita, ngunit malinaw nitong ipinakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagsikat ng araw, mga kasulidra, sa umaga, no? Ang pagsikat ng araw sa umaga, ang mga ulap na nagbibigay lilim, ang mga bituing kumikislap sa gabi, at ang maayos na pag-ikot ng mga panahon ay nagpapatunay na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, Diyos ng karunungan, at Diyos ng kapangyarihan. So ang bawat detalye ng kanyang nilikha ay nagpapakita ng kanyang pagiging dakila at tapat. Sinasabi rin sa ng talata, mga kasulidra, na ang bawat araw at gabi ay naghahayag ng kaalaman. Ibig sabihin, mga kasulidra, araw-araw ay may bagong aral na ipinapaunawa ang Diyos sa atin. Ang bawat umaga ay paalala ng kanyang bagong awa at biyaya. Habang ang bawat gabi ay nagpapaalala na siyang ating tagapangalaga at tagapag-ingat. Sa gitna ng mga pagsubok at suliranin sa buhay, makikita natin sa kalikasan ang katapatan ng Diyos na hindi nagbabago. Gayunman, mga kasulidra, madalas ay nagiging abala tayo
sa mga gawain at problema. Kaya hindi natin napapansin ang mga mensaheng ito ng Diyos. Nakakalimutan nating huminto, tumingin sa paligid, at magpasalamat sa kanyang mga gawa. Ang mga awit, mga kasulidrak, ay isang paanyaya upang muling buksan ang ating mga mata at puso sa mga patunay ng kanyang presensya. Kapag ating pinagmasdan ang kanyang nilikha, lalo nating nauunawaan kung gaano siya kadakila at kung gaano tayo kamahal ng ating manlilikha. Bilang mga mananampalataya, mga kasolidrak, tinatawag tayong hindi lamang humanga sa kagandahan ng sangnilikha, kundi magbigay rin ng papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Ang ating buhay ay dapat maging salamin ng kanyang kaluwalhatian. Tulad ng kalangitan na walang tigil sa pagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Naway ang ating mga salita, mga kasolidrak, ang ating kilos at ating pamumuhay ay maging patutuo rin ng kanyang kabutihan at pagmamahal. At sa huli, mga kasolidrak, ipinapaalala ng awit 19, talatang 1 hanggang 2, na saan man tayo tumitingin ay makikita natin ang mga bakas ng Diyos. Ang kalangitan sa itaas at ang mga araw at gabing lumilipas ay patuloy na nagpapatutuo na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Naway matuto tayong makinig sa tahimik na mensahe ng kanyang sangnilikha at mamuhay ng may pasasalamat. Mamuhay ng may pananampalataya at mamuhay ng may pagsamba sa Kanya araw-araw. Ito ang hamon sa atin, mga kasolidrak ng awit, no? Tayo ay matutong makita at kilalanin ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos sa Kanyang mga nilikha. Sa isang mundong puno ng abala at ingay, madalas nating nakakaligtaan ang mga simpleng paalala ng kanyang kapangyarihan at kabutihan na makikita sa kalikasan at sa bawat araw na ating nararanasan. Hinahamon tayo, mga kasolidrak, ng talatang ito na maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga gawa ng Diyos at magpasalamat sa Kanya. Kung ang kalangitan at buong sangnilikha ay walang tigil na nagpapahayag ng Kanyang kaluwalhatian, tayo rin, mga kasolidrak, ay dapat maging buhay na saksi ng Kanyang kabutihan sa pamagitan ng ating mga salita, sa ating mga gawa, at sa ating pakikitungo sa kapwa. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan at sa mga kahangahangang bagay na iyong nilikha. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kalangitan, ang araw, ang buwan, at ang buong sangnilikha ay patuloy na nagpapahayag ng iyong kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa bawat araw na aming nararanasan,
At sa bawat gabing aming pinagdaraanan, ipinapaalala mo sa amin na ikaw ay buhay, tapat, at naruroon sa aming mga buhay. Panginoong Hesus, patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging abala kami at hindi namin napansin ang iyong mga gawa at mga biyaya. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong kadakilaan sa aming paligid at ang iyong kamay na gumagabay sa aming buhay sa bawat sandali. Tulungan mo kami mamuhay ng may pasasalamat, ng may pananampalataya, at ng pagsunod sa iyo. Naway maging patotoo rin ang aming mga salita at mga gawa ng iyong pag-ibig at kabutihan upang sa pamamagitan namin ay makilala ka ng iba at maparangalan ang iyong banal na pangalan. Samahan mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, ng lakas at ng kapayapaan upang patuloy na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.